Hi, this is Gina and today tuturuan ko kayo paano kayo bibili sa 1688. So, simulan na natin. Kapag bibili kayo sa 1688, make sure na ang gamit nyong browser ay Google Chrome. Kasi kapag ibang browser katulad ng Opera, wala siyang built-in translator. Si Google Chrome kasi, meron na siyang built-in translator, kaya matatranslate nyo yung 1688 into English language. Ngayon, kung ayaw nyo gumamit ng Google Chrome, may isa pang way para ma-translate nyo yung nakasulat sa 1688. Lang kayo sa website na Yandex and screenshot nyo lang kung ano yung gusto nyo ipa-translate, tapos upload nyo or drag nyo, and wait nyo lang na ma-translate nyo yung image into English. Katulad nito. Ayan, naka-English na yung nakasulat. Ngayon, simulan na natin kung paano kayo bibili sa 1688. So, una, search kayo ng product na gusto nyong bilhin. Kunwari, naisipan nyong bumili ng sandals. Marami nang lalabas dyan ng varieties ng mga sandals na pagpipilian ninyo. Yan, scroll ka lang dyan hanggang makita mo yung pinakamaganda na sandals para sa'yo. So, sabihin natin kunwari, ayan. So, click lang natin. Tapos, check nyo yung itsura ng product, kung gusto nyo ba talaga siya. So, meron siya iba't ibang color. Pili lang kayo. Para lang siyang Shopee. Scroll naman natin sa taas para makita nyo yung rating ng supplier. So, kapag bibili kayo, dyan nyo lang i-check yung rating ng supplier ninyo. Translate natin yung nakasulat dito para malaman natin kung ano yung nakalagay. Ayan, gamitan tayo ng Yandex. So, bukod sa color, makita natin yung sizes pala yung mga nakasulat. So, merong iba't ibang sizes. So, dyan ka na pumili kung ano ba yung mga sizes na kailangan mo for the sandals. Ngayon, decided ka na kung ano yung sizes na kailangan mo for the sandals. Huwag ka muna mag-add to cart. Message mo muna yung supplier para makipag-negotiate ka ng pricing and quantity. Kunwari, gusto mo muna mag-try ng sandals, ayaw mo muna bumili ng madami. Diba kasi may nakalagay dyan na 2 to 999 pairs, yung parang dapat MOQ mo. Pero pwede mo naman kausapin mo na yung supplier mo. Yan, katulad to, sinabi ko, pwede ba akong kumuha muna ng sample order? Ganyan ka makikipag-negotiate ng pricing and quantity mo sa supplier mo. So, bukod dyan, tatanungin mo rin siya kung magkano yung magiging presyo niya kapag sa sample order. And minsan, mag-iiba din yung presyo na nakalagay doon sa product since mag-check out ka, iibahin yun ng supplier mo. So, minsan mas mahal, minsan mas mura. Or minsan, may mga supplier naman na nagsisend ng ibang link para dun mo i-check out dahil binago niya nga yung pricing ng product. So, makikipag-coordinate ka lang din talaga sa supplier mo sa lahat. So, sabihin natin, tapos ka na makipag-negotiate ng pricing and quantity mo sa supplier, ang next step mo is isend mo yung China warehouse address details namin. Para malaman mo din kung saan malapit yung supplier mo at kapag mag-check out ka, yun yung address na i-input mo. Kasama na yung mga details nung China warehouse address na napili niya. Katulad ng phone number and yung shipping mark mo. Ngayon, add na natin yung mga kailangan nating bilhin. So, add to cart lang siya. Para lang siya Shopee. Diba ganyan tayo pag bumibili sa Shopee? Pipiliin natin kung ano yung mga bibili natin, tapos i-add to cart. Tapos dun din tayo mag-check out. Yan. Ganun lang din sa 1688 pag bumibili kayo. So, check nyo yung, punta kayo sa cart nyo, check nyo yung orders nyo. Tapos make sure na complete yung orders nyo and ready to check out na kayo. So, settle the payment. Click nyo lang yan. Tapos, add nyo na yung address na pagdadalhan ng supplier ninyo ng package. So, dapat yung China warehouse address namin. Sa case ng supplier, since sa Guangdong siya, malapit siya sa Guangzhou. So, yung Guangzhou na China warehouse address namin yung inilagay ko. So, make sure na kapag sa part na to, dapat hindi kayo magta-translate ng English kasi for some reason, nagloloko siya kapag naka-translate ng English. So, gumamit na lang kayo ng Yandex para ma-translate nyo kung ano yung nakalagay. So, ano lang yan, i-input nyo lang yung district, yung region, yung mga ganon. So, yan, ini-input ko lang yung yung district and region ng Guangzhou. Sa name din pala, as you can see, diba, nakalagay dyan StratQuad. So, ang ilalagay nyo dyan is yung STRA code nyo, which is yung magiging shipping mark ng package ninyo. So, yun yung ididikit nila.
and doon nyo na rin ilagay sa note or sa message. Mamaya papakita ko sa inyo yung Stra code nyo rin. Para sure lang. Ayan, so naan na natin yung China Warehouse address namin ng Guangzhou. Ngayon, ayan, lagay nyo yung Stra code nyo sa message. So, example lang yan, 12345. Ngayon, ready to submit the order na. Ayan, click lang natin siya. Tapos, redirect na tayo sa payment link. So, dalawa yung options nyo. Pwedeng through Alipay. So, pag Alipay, mas mura, 32.90 lang. And then, pag credit or debit cards, may fee. Depende sa bank na gagamitin nyo for the credit or debit card. Ngayon, balik tayo sa main page. Kasi punta tayo ulit sa cart natin para ma-check natin kung nag-reflect na yung status ng item natin, kung ready for payment na ba siya. Ayan, so nakalagay dyan, waiting for payment from buyer. So, click natin yung order details. Pakita ko lang sa inyo, nandun kasi yung delivery information, pati na rin yung sa logistics information. So, punta tayo sa order details. Ayan, so yung order details, meron siya no order information, which includes yung mga order mo, yung mga items na pinili mo, and yung babayaran mo. Tapos, makita mo yung print order details, pwede mo na imprint kung gusto mo. Tapos, kita mo yung mga delivery information mo. So, double check mo kung tama pa yung address na nilagay mo. Tapos, dito naman sa logistics information, kapag na-ship na ng supplier mo yung package mo sa aming China Warehouse, dyan mo makikita yung tracking number niya. And, dito naman sa trading methods, ayan, so, parang yung, nila yan, yung rules nila kapag for the trading method. So, sabi dito, the buyer must pay the full amount within 5 days. So, after 5 days, di ka pa rin bayad, magko-close na yun, hindi ka na pwede mag-pay. Ngayon, pag nabayaran mo, bayaran mo na siya after 3 days. Pa-ship na ng seller mo. Sometimes, matagal sila mag-ship. So, pwede mo silang i-remind. Sabi, kapag na-ship na yung goods mo, dapat after 10 days, ma-confirm mo na yung receipt na natanggap na ng warehouse namin yung package mo. So, dapat makipag-communicate ka rin sa warehouse namin kung natanggap ba nila yung package mo. Just to make sure na natanggap talaga nila. Kasi may mga suppliers na hindi pa pala nila napapadala. Tapos, na-confirm receipt mo na. So, mahirap na yun kapag mag-request ka ng refund. So, ayun, para lang talaga siyang Shopee kasi dito mo makikita kapag nag-paid ka na, naka-pay, magre-reflect yung status na paid. Tapos, once na natanggap na ng warehouse namin, pwede mo nang in-confirm receipt na natanggap na, or pwede ka rin mag-request ng refund. So, madali lang dito kasi click ka lang ng click and pwede mong kausapin yung supplier if ever magka-problem doon sa package mo. If damage siya or kulang, message ka lang sa supplier mo, sabi mo yung problem, and i-refund ka rin naman nila. So, ganun lang po kadali bumili sa 1688. Ngayon, kung nahihirapan pa rin po kayo sa proseso, o may mga katanungan pa po kayo, o nalilito pa rin po kayo, chat nyo lang po kami sa aming Facebook page and I'd be happy to assist you and teach you better. Ngayon, kung gusto nyo pa po matuto gumamit ng ibang platforms katulad ng Taobao o Alibaba, chat nyo lang rin po kami and I'd be happy to assist you and teach you kung paano po gumamit ng Taobao and Alibaba. Again, ako po si Gina.